daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na naman pong maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Lalo po tigit sa ating taga-subaybay at patuloy na nanonood sa ating programa. Saan man po kayo naroon sa pagkakataong ito, sana po ang pag-ibig at pagkapalat ng Diyos ang sumaatin. Welcome po sa ating programa, ang Daan sa Kaligtasan. Lalo po tigit sa ating mga first-timer na taga-panood. Welcome po kayo. At kung kayo po ay first time, ay patuloy po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, Ang Daan sa Kaligtasan. Pindutin nyo lang po yung subscribe at yung maliit na bell upang kayo po ay maging updated sa ating mga videos. At pwede rin po kayong patuloy na mag-follow sa ating Facebook page upang patuloy nating masubaybayan ang ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, narito po tayo upang magpatuloy sa ating pag-aaral ng mga topiko na kung saan magdadala sa atin ng mas malapitan sa ating Panginoon, gayon din magpapahayag sa atin ng ating kalagayan at patuloy na makatulong sa atin sa ating paghahanda. Ano po? At sa pagkakataong ito, mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay mag-aaral ng isang subject na ito po ay isa sa pinakamahalagang tema o topiko na dapat maunawaan ng bawat mananampalataya. Ano po? Sapagkat sa ating previous study, bago po nito, ay ating pinag-aralan ang temang may kinalaman sa pagtatagumpay natin sa kasalanan. So, ito po ay link ng bagay na iyon na hindi pwedeng mawala. Ano po? Sapagkat kung ikaw po ay may malinaw at malalim na pagkaunawa sa topic na ito, ay iyong ipagpapatuloy ang pagtatagumpay sa kasalanan. Sapagkat ito pong subject na ito, mga kapatid, ngayon, maging sa ating iglesia, ito po ay may dalawang view. At pag-aaral natin ngayon kung ano ang view ng Biblia at ng Spirit of Prophecy. Sapagkat hindi po pwedeng parehas natin panghawakan at parehas okay lang. Po? Sapagkat ang katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, ay laging may counterfeit. At ito po ay may kinalaman na magdidetermina ng ating destinasyon bilang mananampalataya. Dahil kung ikaw po ay may malinaw na pagkaunawa sa kadyusan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, dapat mayroon kang malinaw na pagkaunawa sa kadyusan o deity ng ating Panginoong Hesus. Gayon din, kung may malinaw kang pagkaunawa sa pagkadyos ng Panginoong Hesus at sa iyong paniniwala na siya ay katumbas o katapat ng Ama at ng Espiritu sa pagka-Diyos, kailangan may malinaw ka din na pagkaunawa sa kanyang pagiging tao. Sapagkat dito nakasalalay ang kapangyarihan kung ikaw ay magkakaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan bago ang Sunday law o hindi. Sapagkat kung pangahawakan mo itong pag-aaralan natin ngayon, panigurado na iyong sisikapin na magtagumpay ka sa kasalanan. Sapagkat doon nakasalalay ang iyong pagtatatak, gayon din ang pagtanggap mo ng huling ulan, gayon din ang pakikisangkot mo sa loud cry, gayon din ang iyong pag-aasam na makita ang ating Panginoon na mukhaan. Subalit, kung iyong yayakapin at paninindigan ang isa nitong pananaw, ay hindi ka magsisikap
na magtagumpay sa kasalanan sapagkat ang pananaw nung kabila nitong katotohanan ay babaguhin ang tao sa paghulog ng uling-ulan. At hindi natin kailangang magsikap na magtagumpay sa kasalanan sapagkat wala naman tayong halimbawa. At kung magkagayon, ikaw ay hindi magsisikap na magtagumpay sa kasalanan at ikaw ay madidismaya na tumanggap ng pagtatatak, gayon din ng huling ulan at ikaw ay mabibigo na makita ang ating Panginoon ng mukhaan. Subalit, bago po tayo pumalaot sa ating pag-aaral, atin muling hingiin ang patnubay ng ating Panginoon. Mahabagin naming Diyos, narayan po kayo sa kataasan ng mga kalangitan. Sa oras mong ito, kami lumalapit sa inyo upang humingi muli ng tulong sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang gabayin kami sa aming pag-aaral. Buksan po ang aming puso't isipan, bigyan kami ng pagkaunawa at katalinuhan na magmumula sa langit upang aming maintindihan at matanggap ang katotohanan ito. Pagpalain po kami, O Diyos. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Katulad po ng aking nabanggit, dito po nakasalalay ang ating pagtatagumpay sa kasalanan. At ito po ay may dalawang view. At titingnan po natin ngayon kung alin doon ang dapat nating panghawakan bilang Adventista del Séptimo Día. Alin doon ang dapat nating sundin? Sapagkat kung dito nakasalalay ang ating kaligtasan, kailangan na mas malalim at malinaw ang ating pagkaunawa sa bagay na ito. Kaya po, alam nyo, may mga tao na kahit sa ating denominasyon ay hindi natin masabi kung ito bang mga taong ito ay dinadala tayo sa tama o dahil sa kanilang sariling pananaw, ito ay nagdudulot ng kalituhan sa bayan ng Diyos. Tingnan po natin ang halimbawa. Ito po ay galing sa isang pahayagan ng ating denominasyon. Ito po ay galing sa former president ng ating iglesia na si John Paulsen. Ang sabi po dito, Paulsen sounds unity call in annual council keynote. Ang sabi dito, in his comment, Paulsen also said that continuing controversy over the nature of Christ will not, on my watch, cause a re-evaluation by the church. Ibig sabihin, sapagkat ito po ay nagsimula, ang controversy ito, pagtatalo na sa may kinalaman sa dalawang pananaw ng nature of Christ ay nagsimula noong 1952 sa pamamagitan ng tinatawag na evangelical dialogue. At mula noon, ito ay pinagtaluhan na sa loob ng iglesia. At sa panahon ni John Paulsen, ito ay patuloy na pinagtataluhan. Subalit ang sabi ni John Paulsen, on my watch, habang ako ang presidente, hindi mangyayari na i-re-evaluate ang bagay na ito. Hindi natin ito pag-uusapan. Sapagkat ang sabi niya, I think there is no reason for why we have chosen generous language in describing our position as a church on the nature of Christ. The uniqueness of Jesus Christ, holy God and holy man, no one else matches the only begotten of the one. Sabi niya. Dagdag niya pa, I have to tell you, just I cannot imagine a postmodern person in Europe, a businessman in Asia or Latin America, any more than a farmer in Africa will care one iota whether Christ had the nature of man before the fall or after the fall. The realities of the world in which you live, other concern may occupy us. Ang sabi niya, hindi ko lang maisip na ang isang magsasaka sa Africa, ang isang postmodern person sa Europa, o isang businessman sa Asia, ay pagtuunan ng pansin kung ano mang nature ang kinuha ng Panginoon. Maging ito man yung nature ni Adan bago siya magkasala,
o yung nature ni Adan matapos sa magkasala. Ang ibig niyang sabihin, anuman ang nature na kinuha ng Panginoon, hindi ito papakialaman ng tao, walang pakialamang tao dito. Ibig sabihin, bakit kailangan nating pakialaman? It's okay. Kahit alin na lang ginuha niya, gusto sabihin ni John Paulsen, ay, wala tayong pakialam. Wala namang problema yon. Okay lang yon. Ano po? Ang dagdag niya, Paulsen said, such discussion often focus on the possibility of living a victorious Christian life. However, he added, such victory will not be obtained by settling the precise human nature of Christ. Ang sabi niya dito, yung pagkakaroon natin ng pagtatagumpay sa ating pagiging Kristiyano ay hindi natin matatamo kung alin man doon ang paniwalaan natin. So saan pala? Ang sabi niya dito, it will be by experiencing the power of His resurrection. It will not be by the power of His example. It will be by the power of His resurrection, for in that lies the power to live a new life. Ang sabi niya, ang pagtatagumpay sa kasalanan at sa pagiging Kristiyano ay hindi natin makukuha sa pag-iwan ng halimbawa ng ating Panginoon. Kundi makukuha natin ito, saan? Sa kapangyarihan ng kanyang resurreksyon. Ano po ang pagkaunawa natin ito, mga kaibigan, mga kapatid? Isa lang po ang gusto niyang sabihin. Isa lang po ang ibig niyang ipakahulugan. Ano yon? Ang kanyang pagkaunawa at ang kanyang paniniwala ay katulad ng mga evangelicals. Maliwanag po yon na ang paniniwala ni John Paulsen ay katulad ng mga evangelicals. Na ano po? Na ang ating kaligtasan ay tinapos na ng Panginoon doon sa cross. Kung kaya, ang ating kapangyarihan, ang ating kasiguruhan, ay kapangyarihan na ibinigay sa atin sa kanyang pagkabuhay na muli. Anuman ang kanyang buhay, anumang nature ang kanyang kinuha, walang halaga ito at wala itong pakinabang sa ating paglilingkod. Subalit mga kaibigan, mga kapatid, ito nga ba ang katotohanan? Ito nga ba ang dapat nating paniwalaan? Dapat nga ba nating paniwalaan ang taong ito sa kanyang sinasabi? Tingnan po natin ang katotohanan ng sinasabi ng ating patotoo at ng ating kasulatan. Ang sabi ng evangelism, page 610, in the future, deception of every kind is to arise. And we want solid ground for our faith. We want solid pillars for the building. Not one pin is to be removed from that which the Lord has established. Where shall we find safety unless it be the truth that the Lord has been giving for the last 50 years? Anong sabi ni Ellen White? Dapat may siguro tayong pundasyon na tatayuan ng ating mga paa. Dahil kung hindi, tayo ay aanurin ng pandaraya. Sapagkat, sa huling kapanunan, sabi niya dito, sari-saring pandaraya ang lalabas. At isa doon ang sinasabi ni John Paulsen. Ano po? Ang sabi niya dito, ang ating kaligtasan lamang, ang ating kasiguruhan, ay yung katotohanan na iniwanan sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta at ng ating mga pioneers sa loob ng 50 taon. Kailan niya pa ito sinabi? Review and Herald, May 25, 1905. Ibig sabihin, ang katotohanan na dapat nating panghawakan ay yung liwanag na iniwanan sa atin ng ating propeta at ng ating mga pioneers mula ng 1840, 1850 hanggang 1905. It comprises 50 years, mga kaibigan. Sapagkat nung lumagpas doon, hanggang ngayon, marami ng katuruan tayo na pinasok ng kaaway upang magsilping kadayaan upang iligaw ang bayan ng Diyos. Ano po? Kaya tingnan natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang puntong ito kung saan titingnan natin ang dalawang magkaibang pananaw tungkol sa bagay na ito at kung alin nga ba ang dapat nating panghawakan. Ang sabi dito, the nature of Christ is an integral part of the plan of salvation. Pag sinabing integral, ito ay essential for completeness. Ito ay kinakailangan upang makumpleto
ang plano ng Diyos ng pagliligtas. So, napakahalaga nito mga kaibigan, mga kapatid. So, this is a matter which concern each of us deeply. Ito ay isang bagay na kailangang pagtuunan daw ng mas malalimang atensyon ng bawat isa sa atin. It is surely not a truth which men ought to attempt to deny. Ito ay katotohanan na hindi natin pwedeng itanggi. Kundi, ibig sabihin, dapat paggugulan natin ng panahon at ng atensyon natin. The human nature of Christ is a fundamental historic belief because of its ramification is far more important than it would at first seem. Marahil, ito daw ay hindi masyadong importante. Although there are two positions on this subject, causing confusion among some, only one has a clear Bible and spirit of prophecy statement in its defense. We can have certainty as to the right position. May dalawa itong point of view, sinasabi ko nga, subalit, isa lang dito ang suportado ng Biblia at ng spirit of prophecy na dapat nating tayuan. At titingnan natin mga kapatid, kung alin doon sa dalawang yon ang suportado ng mga bagay na ito. Yun bang nature of Christ before the fall? O kaya kinuha niya ang nature ni Adan bago magkasala? O yung nature ni Adan matapos siyang magkasala? Sabi dito, from its earliest days, Seventh-day Adventist Church has taught that when God partook humanity, He took not the perfect, sinless nature of man before the fall, but the fallen, sinful, offending, weakened, degenerated nature of man after the fall of Adam. Mula sa pasimula, ang Adventista, ito ang katuruan, na kinuha ni Jesus Christ ang nature ni Adam na matapos siyang magkasala. The inclination and tendencies to sin that are in fallen man's flesh were in his flesh, but that by complete dependence upon his Father, his mind held its integrity and never by a shadow of thought responded to the weakness of sinful craving of the flesh. Kinuha niya ang nature na katulad natin na may kahinaan at tendency na magkasala, subalit dahil sa kanyang patuloy na pagyakap, pagdepende sa kapangyarihan ng Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ni sa kanyang isip ay hindi man lamang siya nagkasala. Ano po? This view of Christ's human nature in no way denied or contradict the church stand on the complete deity and absolute sinlessness of Jesus Christ. Sabi dito, our view is called the unfallen nature of Christ and the other is known as the fallen nature of Christ. However, the use of this term can cause misconception in some minds. The idea that fallen nature means that Christ sinned. That of course never happened. Actually, all sides are fully agreed that Christ never once yielded to temptation or sin in thought, words, or action. Sabi dito, may dalawang view, the unfallen nature and the fallen nature. At yung fallen nature, sinasabi na pwede nating isipin dahil fallen ay nagkasala si Jesus Christ. Subalit, hindi yon nangyari kahit sa kanyang isipan. Therefore, it is somewhat better to say that one view declares that Christ took the nature of unfallen Adam, and other is that Christ took our nature, the same nature you and I have. So ito po yung opposite view. Yung isa, naniniwala na kinuha ng Panginoon yung nature ni Adam bago magkasala, at yung isa naman ay kinuha niya yung nature ng tao na katulad na mayroon kayo at mayroon ako. Ang sabi dito, or to say it quite simply, one view is that Christ took our nature and that is what we find in the Bible in spirit of prophecy. The otherwise is that Christ did not take our nature and that is an error. Apo? Sa madaling salita, ang sabi dito, yung nature na kinuha ni Jesus Christ, katulad ng nature na mayroon po kayo at ako, yun ang suportado ng Biblia at ng spirito ng propesya. Subalit, yung isa, yun po ay mali. Paano natin ito mapapatunayan? Kailangan patunayan natin ito sa Biblia at saka sa spirit of prophecy. So ngayon po, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa nature ni Jesus Christ? Ang sabi dito, tingnan natin sa Biblia ang mga patotoo kung ang Biblia nga ba ay sumusuporta
na kinuha ni Jesus Christ ang nature na katulad ng nature ninyo at nature ko. Tingnan po natin. Ang sabi ng Roma 1:20, "For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen or revealed, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse." Ibig sabihin, yung mga bagay na invisible, kasama yung nature ni Jesus Christ, ay hinihayag na sa atin. Bakit inihayag? Dahil, para, ang sabi nito, wala tayong magiging dahilan kung tayo ay mapahamak o hindi. Nasasabihin natin sa bandang huli, ay Panginoon, ako'y napahamak sapagkat wala ka namang halimbawa na binigay sa akin. Hindi mo naman malinaw na inihayag ito. Kaya ang sabi dito, yung mga invisible things, including the nature of God, in whichever nature He took, including His deity, that He is equal with the Father, is revealed to us, so that no one of us might have an excuse. Kaya ang sabi ng Hebrews 2:14, "For as much, then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who wrought fear of death, were all their lifetime subject to bondage." Ang sabi ng patuloy, "For verily He took not of Him the nature of angels." Hindi niya kinuha yung nature of angels. "But He took of Him the seed of Abraham." Maliwanag po dito. Pag sinabing seed of Abraham, ang sabi diyan, si Abraham ay namuhay 2,000 years after the creation. Maliwanag na pinapatunayan sa atin ng talatang ito na kung kinuha ni Jesus Christ ang seed ni Abraham at samantalang si Abraham ay namuhay siya matapos na magkasala si Adan, ay maliwanag sa talatang ito na kinuha ni Jesus Christ ang nature na katulad na mayroon kayo at mayroon ako. Ano po? Napakaliwanag yan. Sabi pa, "For in that He Himself that suffereth being tempted, He is able to succor them that are tempted." Ibig sabihin, siya ay tinukso kung kaya pwede niyang palakasin at bigyan ng inspirasyon yung mga natutokso din. Ano po? According to verse 17 and 18, "Christ was made like us in all things. Therefore, as our high priest, He is able to help us when we are tempted, and that is what we are told." Ano po? Yan maliwanag, sabi ng Hebrews. "Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heaven, just the Son of God, let us hold fast our profession. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace in help time of need." Sabi ng Galatians 4:4, "Christ took the nature that we have, not the nature of unfallen being, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law." Hindi daw kinuha ng Panginoon ng alin yung nature ng mga taong hindi nagkasala. Kundi kinuha niya ang alin? Nature natin sapagkat dumaan siya doon sa isang babae with hereditary tendency. Ano po? Sabi dito ng patuloy sa Hebrews 2:11, "For both He that sanctifieth and they who are sanctified are all one, for which cause He is not ashamed to call them brethren." So, hindi natin magkatawag siya na kapatid at hindi rin tayo matatawag niya na kapatid kung He took different nature from what we have. Ano po? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Sabi ng Romans 8:3. Ano po? Kinuha niya, alin? Yung sinful flesh, katulad natin, which have tendency to sin. So, ito yung patunay ng Biblia, at marami pa po ito. Marami pa ito. Hindi ko lang kinuha lahat. Pero, kahit saang anggulo, kahit saang talata ng Biblia, hindi natin makukuha ang anumang talata na nagsasabi sa atin na kinuha ni Kristo ang nature ng mga hindi nagkasala katulad ni Adan bago siya magkasala. Ano po? Maliwanag po yan. Sabi kanina, ang safe theology natin
Pagdating dito sa nature of Christ, sabi ni Ellen White, ay yung iniwan sa atin ng Panginoon na katotohanan na tinuro sa atin sa loob ng 50 years. Sinabi niya ng 1905, so it could be probably from 1855 rather. Mula 1855, ano po? 1844 sila, 1855. Ito na yung kanilang paniniwala hanggang ma-establish ang Seventh-day Adventist na 1863 hanggang 1905. So sabi niya, ito yung safe theology. So tingnan natin, from the Bible first ngayon. Tingnan natin kung ano naman ang paniniwala ng ating mga pioneers. Sila ba ay naniwala katulad ng sa Biblia? Tingnan po natin. Ano ang paniniwala ng ating mga pioneers? So, ang sabi dito, General Conference Bulletin 1891. Ito ay galing kay E.J. Wagoner. Jesus was made in all things like unto whom He come to save. Siya daw ay naparito katulad ng mga taong ililigtas niya. In all points, He was made like His brethren. In what the law could not do, Christ came in the likeness of sinful flesh to do. By His life, He has shown that sin in the flesh is condemned, and He has destroyed it, for in Him the body of sin is destroyed. Sabi ni E.J. Wagoner, napunta siya sa lupa, kinuha niya ang nature na katulad natin. Ano po? Maliwanag yan. Ito naman ay galing sa General Conference pa rin, pero ito naman ay galing kay A.T. Jones. Isa ng pioneer. The garment was woven in Jesus in the same flesh that you and I have. For He took part of the same flesh and blood that we have. In my flesh, it was my flesh that He had. It was your flesh that He had. The Lord Jesus Christ, who came and stood where I stand in the flesh in which I live. So kay Wagoner, maliwanag na sinasabi niya na itong laman ko ay katulad din ng laman na kinuha ni Jesucristo. Katulad ng laman ninyo, sabi niya. Pare-parehas tayo. So walang pagkakaiba mga kapatid. Ito naman ay galing kay S.H. Haskell ng 1889. Sabi niya, Christ came the first time clothed with humanity, taking not upon Himself the nature of angels, but the seed of Abraham. Parehas paniniwala ni Haskell sa Biblia that He might be made like ourselves, subject to temptation, pain, and death. Sabi niya, katulad natin, na pwedeng matukso, nakaramdam ng kapighatian at sakit, at pwedeng mag-suffer ng kamatayan. Ano po? Ang sabi ng Editorial Bible Echo, 1889, G.C. Tenney, very few of us realize how nearly the divine nature approached the human in the person of Jesus of Nazareth. More properly speaking, it is impossible for us, even to conceive in the infinite condescension that was necessary in order that the Son of God, the associate of the Father, should appear in mortal flesh and participate in human experience with all their trials and weaknesses. So ito mga kapatid si Tenney, ay ang paniniwala niya katulad din ng Biblia at katulad ng kanyang mga kasamahan. Dagdag pa ni A.T. Jones ng 1896, the second Adam, sabi niya dito, came not at the point where the first Adam stood when he failed, but at the point at which mankind stood at the end of 4,000. Maliwanag mga kapatid, nagka-A.T. Jones, sabi niya, kinuha ni Jesus Christ yung siya ay kumatawa na pangalawang Adan. Kinuha niya, hindi yung katayuan ni Adan nung siya ay nasa Garden of Eden bago siya nagkasala. Sabi dito, bago siya nagkasala, before he failed, kundi kinuha niya ang nature ng tao na pinahina at binago na ng kasalanan sa loob ng 4,000 taon. So maliwanag po mga kapatid, no? Na kahit sa ating mga pioneers, ang kanilang paniniwala ay pare-parehas. Ano po? Pare-parehas ang kanilang paniniwala. Ang sabi ni Prescott, ito ay isa nating pioneers din, 1896. So you see that what the scripture states very plainly is that Jesus had exactly the same flesh that we bear. Flesh of sin, flesh in which we sin, flesh, however, in which He did not sin. But He bore our sin in that flesh of sin, and that the flesh could He take but the flesh of the time. Not only that, but it was the very flesh He designed to take, because you see, the problem was to help man out of that difficulty into which he had fallen. Ano po? Sabi ni Prescott,
Kinuha niya yung ating katayuan, yung ating laman, na bagaman tayo'y makasalanan, subalit siya hindi kasala, dahil para tulungan tayo, magkaroon tayo ng halimbawa na magtagumpay doon sa ating kinahulugan. Ibig sabihin mga kapatid, kung kinuha niya yung katayuan ni Adan, bago siya magkasala, ay hindi tayo magkakaroon ng kapangyarihan na mapagtagumpayan natin ang kasalanan. So napakaliwanag po. Ano po? Ito ay dagdag ni Stephen Haskell ng 1896. Sabi niya, He did not come to this world and take upon himself Adam's condition, but he stepped down lower to meet man as he is, weakened by sin, polluted in his own iniquity. So, tinutukin ni Haskell dito na Adam's condition before the fall. Kundi kinuha niya, sabi, yung katayuan natin na polluted na ng kasalanan. Ang dagdag ni Wagoner, moreover, the fact that Christ took upon himself the flesh, not a sinless being, but a sinful flesh, that is the flesh which he assumed in all the weaknesses and sinful tendencies to which fallen nature is subject. Sabi niya, kinuha niya yung katayuan natin na mayroong kahinaan at tendency na magkasala. Ano po? So, tingnan natin mga kapatid. Ang sabi pa ni Wagoner, 1890, here is the same mystery that the Son of God should die. The spotless Lamb of God, who knew no sin, was made to be sin, sinless, yet not only counted as sinner, but actually taking upon himself sinful nature. So, itong mga taong ito, mga kapatid, itong mga taong ito, ay naniniwala na ang nature na kinuha ni Jesus Christ ay yung nature matapos magkasala si Adan. At ito, mga kapatid, ay inline sa paniniwala nung nasa Biblia na binasa natin. Ngayon, tanungin natin, ito ba ay sinasang-ayunan na Ellen White? Mapagad siya ang propeta natin kanina. So, tingnan natin. Ang sabi diyan, on Sunday evening, October 31, 1895, Prescott preached a powerful sermon on the nature of Christ at the Armadale Camp meeting in Victoria, Australia. It contained 25 statements that Christ took our nature in his birth and life on this planet. In that sermon, Prescott stated that Christ did not take the unfallen nature of Adam. Sabi ni Ellen White, noong Oktubre 31, 1895, itong si Prescott ay nag-sermon tungkol sa nature ni Kristo doon sa Australia. At naghayag siya ng 25 statement nang sabi niya, pinahayag ni Prescott na kinuha ng ating Panginoong Hesus ang nature ni Adam nung siya ay magkasala at hindi yung bago magkasala. Ang sabi niya, Ellen White was present and heard that sermon in 8 manuscript letter. Soon after expressed grateful appreciation for that lecture and letters. Matapos siyang marinig, ang sabi dito, Ellen White, ay naggawa siya ng 8 sulat bilang pasasalamat at pagsang-ayon sa turo ni Prescott. Ibig sabihin, maging sa Ellen White ay naniniwala siya na kinuha ni Jesus Christ na nature ay hindi nature ni Adan bago magkasala, kundi matapos siyang magkasala. Ang sabi dito, the theme of redemption will be the science and the song of the eternal ages, and may it occupy our minds during our short stay here. There is no portion of this great theme that makes such a demand on our mind in order to appreciate it in any degree. The Word became flesh and dwelt among us. Through him all things became. Now he himself became he who had all glory. With the Father now lay aside his glory and become flesh. He lay aside his divine mode of existence and takes the human mode of existence. And God became manifest in the flesh. This truth is the very foundation of all truths. Alin po yun? Yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon. That through death, being made subject to death, taking upon him the flesh of sinful flesh, he might by his dying destroy him that had the power of death. Sabi ng Hebrew. So you see, that what the scripture states very plainly is that Jesus Christ had exactly the same flesh that we bear. Ibig sabihin, maliwanag daw sa Biblia na pinapahayag sa atin na ang nature ni Jesus Christ ay katulad ng nature natin. Ano pa ang dagdag dito? Ang sabi dito, God made man a little lower than the angels, but man fell much lower by his sin. Now, he is first separated from God, but he is to be brought back again. Jesus Christ
came for the work. And in order to do it, He came not where man was before he fell, but where man was after he fell. So, ang sabi dito, ang tao, ginawa ng Diyos na mababa ng konti sa anghel. Subalit dahil sa kasalanan, siya ay bumaba pa ng lalo. Subalit kailangan niyang ibalik sa kanilang katayuan. Kaya ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para trabahuhin ito. Kung kaya, si Kristo ay hindi na parito doon sa nature na bago magkasala ang Panginoon, kundi sa kanyang pagkasala. Ibig sabihin, hindi lamang dito, kundi dito. Dito nahulog ang tao na magkasala siya. Ito ang estado na tinayuan ni Jesucristo para lamang tayo iangat doon sa ating dating kalalagayan, mga kaibigan, mga kapatid. So, mamaya, titingnan natin kung ano ang kahalagahan nito. Ang sabi dyan, throughout the first half of the 20th century, our speakers and writers continued to teach the truth about the human nature of Christ. Over a period of years, this view of Christ's human nature continued to reach the majority of church members through the medium of Sabbath School lesson quarterly. Ano po? Ang sabi dito, hanggang sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, patuloy ang ating mga manunulat, ang ating mga tagapagsalita sa paghahayag ng katotohanan na kinuha ng Panginoong Diyos ang nature, hindi yung nature na bago magkasala ang tao, kundi matapos siyang magkasala. At ito ay ipinakalat sa iba't ibang panay ng mundo, sa iba't ibang iglesia sa pamamagitan ng ating Sabbath School lesson quarterly. Yan ay hanggang kalagitnaan ng 20th century. Sabi dito, many hold that from the nature of Christ, it was impossible for Satan's temptation to weaken or overthrow him. Then Christ could not have been placed in Adam's position to go over the ground where Adam stumbled and fell. He could not have gained the victory that Adam failed to gain. If man has in any sense more trying conflict to endure that had Christ, then Christ is not able to succor him when tempted. Christ took humanity with all its liabilities. He took the nature of man, capable of yielding to temptation, and with the same aid that many may obtain, he withstood the temptation of Satan and conquered the same as we may conquer. Ano po? Ibig sabihin, yung ating mga pagsubok, yung ating mga struggle sa buhay, ay mayroon tayong kakayahan na magtagumpay dahil si Kristo mismo, kinuha niya yung lahat ng liabilities natin, lahat ng ating kahinaan upang maiwanan tayo ng halimbawa na kung siya nga, katulad natin ng kanyang katayuan, subalit nagawa niyang hindi magkasala, tayo rin ay may posibilidad na hindi magkasala. Kaya sabi ko mga kaibigan, mga kapatid, itong subject na ito ay napakahalaga sapagkat ito ay may kinalaman doon sa previous study natin that concerns victory over sin. Sapagkat sabi ko kanina, kung hindi mo ito maintindihan, hindi mo maintindihan yung topic na yon at hindi ka magsisikap na magtagumpay sa kasalanan. Sabi dyan, ng senior division, by assuming sinful flesh and voluntarily making himself dependent upon his Father to keep him from sin while he was in the world, Jesus not only set the example for all Christians, but also made it possible for him to minister for sinful flesh the gift of his own spirit and the power for obedience to the will of God. Ito mga kapatid ay patotoo na sa patuloy, 1913, mid of 20th century, sa ating mga pahayagan ay tinuturo pa nila ang pagkatotohanan katulad ng pinaniwalaan ng ating mga pioneer that Jesus took the fallen nature of man. Opo? Ang sabi dyan? That Son took the flesh of sinful man and overcame where man failed, overthrew sin in the flesh. Sabi pa ng senior revision, ito ay 1921, kanina 1914, Christ assumed not the original unfallen but our fallen humanity. Sabi dyan, 1914. Sabi ng 1923, Christ took upon himself the infirmities and sins of the flesh. Kinuha ng Panginoon ang infirmities at kasalanan na meron tayo.
At sabi dito, ng 1924, he points out that there really was, sabi dito, Southern Publishing Association, he unequivocally state that as a people, we believe and teach that Christ took sinful, fallen flesh. He points out that there really was no need for Christ to come at all unless He has to take such flesh. Ibig sabihin, kung hindi niya kinuha yung nature natin, matapos magkasala, walang dahilan para siya ay magkatawang tao. Kung hindi niya yung kunin, walang dahilan para siya magkatawang tao. Ang sabi dito mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi diyan ng 1942, in His humanity, Christ partook of our sinful fallen nature. If not, then He was not made like unto His brethren. Was not in all points tempted like as we are. Therefore, the complete and perfect Savior man needs and must have to be saved. Opo? Sabi dito, kinuha ng Panginoon ang ating nature. Kung magkagayon, siya ay kumpletong halimbawa ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang sabi niya, kung kinuha niya yung sa kabilang pananaw o yung nature bago magkasala ang tao, hindi siya maaari na maging halimbawa natin at tagapagligtas. O? Dahil paano ka ililigtas ng isang tao? Paano ka tuturuan ng isang tao na hindi man nakaranas ng iyong kalagayan? Kaya nga, may excuse tayo. Kung kinuha niya yung nature na Adam, bago siya magkasala, ay hindi tayo magsisikap na magkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan. Bakit? Magkakaroon tayo ng excuse. Sasabihin natin, Panginoon, ikaw kasi, may advantage ka sa amin. Kami wala. So, paano ka magiging halimbawa namin? Kaya, kinuha niya yung katulad natin para siya maging perfect, sakdal na halimbawa at tagapagligtas natin. Sana po nasusundan niyo ako, no? Ngayon, tingnan natin, sa mga kasulatan ba, kanina nakita natin, hanggang 1942, pinagpatuloy pa. Wala na sa Ellen White nito kasi namatay siya ng 1915. So, tingnan natin, sa mga sulat ba ni Ellen White, nabanggit niya ba ito? Mga kaibigan, mga kapatid, patunayan natin, ano po? Hindi ko na ito babasahin ng detalyado. Gusto ko lang ipakita sa inyong mga kaibigan, mga kapatid, ang katotohanan na si Ellen White mismo, sa kanyang mga panulat, ay sinuportahan niya ang paniniwalang ito. Ano po? Kung gusto niyo po itong scrutinize, pwede niyong balikan ang ating video ito sapagkat ito naman ay nakapost sa ating Facebook page, ang Daan sa Kaligtasan, gayon din sa ating YouTube channel na Daan sa Kaligtasan. So, if you want to scrutinize this proof that Ellen White mentioned about the nature of Christ in her writing, pwede niyong balikan at i-pause ang bawat segment nito upang makita nyo ang katotohanan. Pero ipakita ko lang po sa inyo na mula noon hanggang sa huling panahon niya ay pinaniwalaan niya at binanggit niya sa kanyang mga panulat that Christ took our nature, the nature that you and I have. Ano po? Sabi ito, when we want a deep problem to study, let us fix our minds on the most marvelous things that ever took place in earth or heaven. The incarnation of the Son of God. Sabi ng Bible Commentary, page 104. Ano po? Kung gusto natin ng problema sa pag-aaral, na nakakatuwa naman to. Kasi bibigyan tayo ng problema ni Ellen White na, sabi niya, kung gusto natin ng mas malilimang pag-aaral, sabi niya, pag-aralan natin yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Sabi niya pa, sa Our High Calling, page 48, the humanity of the Son of God is everything to us. It is the golden chain that binds our soul to Christ and through Christ our God. Sabi niya, itong turong ito ang lahat sa atin. Ito ang lahat sa atin, yakapin natin. This is our everything. Napakahalaga nito sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi niya ng Desire of Ages, He came with such a heredity to share our sorrows and temptation and to give us example of a sinless life. Oh? Pero tunayan ni Ellen White na si Kristo kinuha niya yung tao na katulad natin, yung heredity natin. Ibig sabihin, minana niya yung heredity natin. Yung lahi natin, yung katayuan natin. Nang sabi dito, sa lahat ng ating sorrows and temptation, kung kaya, pwede niya tayong bigyan ng halimbawa kung paano mamuhay ng sinless life. Ano po? Ang sabi ni Ellen White. Ang sabi dyan ng Review and Herald, the humanity of Christ reached
to the very depth of human wretchedness and identify itself with the weakness and necessities of fallen man. Sabi ng Review August 1874. 1875, the victory gained was designed not only to set example to those who have fallen under the power of appetite, but to qualify the Redeemer to his special work of reaching to very depths of human woe. Ano po? Yung pagtatagumpay ni Kristo laban sa tukso ay halimbawa ng sino man po sa atin na tayo ay may kasiguruhan na mababreak natin ang anumang bisyo natin na ayaw ng Panginoon. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, may mga kapatid tayo sa pananampalataya na nahihirapan pa rin alisin ang bisyo nila, alisin yung mga habits nila na hindi ayon sa Panginoon. Subalit, sa katotohanan ito, ang sabi dito, ang pagtatagumpay ng Panginoon ay sinasabi sa atin na pwede at posible rin tayo na magtagumpay sa lahat ng ating kasalanan, bisyo o habit na mayroon tayo ngayon. Praise the Lord, mga kaibigan. Purihin natin ang ating Panginoon. Ang sabi dyan, the Son of God humbled himself and took man's nature after the race had wandered 4,000 years from Eden. Kinuha niya yung nature, matapos daw paikot-ikot ang tao dito sa lupa sa loob ng 4,000 taon. So malayo na, bago pa magkasala. Thanks of Christ's humiliation, He took upon Himself fallen, suffering, human nature, degraded and defiled by sin. Kinuha niya yung alin? Yung katayuan ng tao na dinurog, hinurakan ng kasalanan. Yun ang kinuha niya. Ang sabi ng Bible Commentary, Volume 4. So ito ay patotoo ni Ellen White. Sabi diyan, letters have been coming to me, sabi ni Ellen White, affirming that Christ could not have had the same nature as man. For if had, He would have fallen under similar temptation. Sabi niya, marami ang sumunod sa akin nagtatanong. Sabi niya, hindi pwedeng kinuha ni Kristo yung katulad nature na katulad natin. Dahil, sabi niya, dahil kung ganon, posibleng magkasala ang Panginoon katulad natin. Pero ang sabi niya, if He did not have man's nature, He could not be example. If He was not a partaker of our nature, He could not have been tempted as man has been. If it were not possible for Him to yield to temptation, He could not be our helper. It was a solemn reality that Christ came to fight the battles as man, in man's behalf. His temptation and victory tells us that humanity must copy the pattern. Man must become a partaker of divine nature at magkakaroon tayo ng pagtatagumpay. Sabi niya, kung hindi na ginuha ng Panginoon ang ating nature, ang sabi ni Ellen White, hindi tayo magkakaroon ng halimbawa sa pagtatagumpay. Kundi, kinuha niya yung ating nature, subalit hindi siya nagkasala. Bakit? Ginakap niya ang kapangyarihan ng Ama sa pamamagitan ng paggabay ng banal na Espiritu kung kaya siya nagtagumpay. Ang sabi diyan, kaya tayo, kung tayo ay susuko sa kapangyarihan ng Ama, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magagawa din po natin na hindi tayo magkasala at magkaroon tayo ng pagtatagumpay sa kasalanan. Napakaganda, napakabuti, purihin natin ang ating Panginoon. Ang sabi dito mga kapatid, Signs of the Times, Selected Messages, pinapatunayan na si Kristo ay namuhay na katulad natin. At ang sabi pa dyan ng Bible Commentary, Christ did not make believe take human nature. Ano daw po? Si Kristo, hindi siya nagkatawang tao na kunyari lang para paniwalaan tayo. Kundi, He did verily take it. Kinuha niya talaga mismo. Katulad natin. He did in reality possess human nature. Hindi lang yun kunyari. Hindi lang vicariously. Sabi ng iba natin nagkapagturo. Kundi, as what it is, He took it 100%. Sabi dito, para paniwalaan tayo. Kaya ang sabi dyan, but when Adam was assailed by the tempter, none of the effects of sin were upon him. Sabi niya, nung tuksoin si Adan, ay wala pang bahid ng kasalanan sa kanya. He stood in the strength of perfect manhood. Tumayo siya sa kasakdalan ng pag-iisang tunay na lalaki. Possessing the full vigor of mind and body. Nasa kanya ang buong lakas ng katawan at ng isipan. He was surrounded with the glories of Eden. Nababalot siya ng kaluwalhatian.
and was in daily communion with heavenly being. Araw-araw siya nagkipag-usap sa mga banal na nilalang. Subalit, ang sabi dito, but it was not thus with Jesus when he entered the wilderness to cope with Satan. Nakita niyo po, nung tinukso si Adan, siya ay sakdal. Subalit maliwanag ang sabi dito, subalit hindi iyon ang katayuan ni Kristo nung siya ay tuksohin ni Satanas. Bakit? Sapagkat nung siya ay tuksohin ni Satanas, ang sabi nga kanina, nasa kanya na ang kahinaan, ang katawan, ang pagkatao ng tao na katulad natin na yunurakan at binaba ng kasalanan sa loob ng 4,000 taon. So magkaiba masyado. The great work of redemption could be carried out. Yan mga kapatid. Mga patutuo ito. Ngayon, tingnan natin. Hanggang kailan binanggit ni Ellen White itong katotohanan ito? Hindi ko na ito babasahin ng isa-isa sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Subalit, sabi ko kanina, kung gusto nyo itong scrutinize, if you want to test this with scrutiny, pwede nyo balikan ang video ito at basahin ito. Ito mga kapatid ay hindi pasunod-sunod, kinuha ko lang yung almost first time na binanggit niya ito mga kapatid. And that was 1858. 1858, turo na ni Ellen White ang nature ni Christ na kinuha niya ang ating nature. 1901, sabi dyan. 1901. 1902, ganun pa rin ang kanyang turo. 1903, ganun pa rin ang turo, hindi nagbago. 1904, at ang almost latest, ang 1906. If I'm not mistaken, mayroon pang 1909. Almost few years bago siya namatay ng 1915. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, sa turo ni Ellen White, from the beginning up to the last, hindi nagbago ang kanyang pananaw at paniniwala na kinuha ni Kristo ang nature ng tao matapos itong magkasala. Ano po? Maliwanag itong mga kaibigan, mga kapatid. Hindi niya kinuha ang nature ni Christ bago ito magkasala. Kaya ang sabi niya, ito ang magiging safe theology natin. 1906 ito. Sabi niya kanina, ang safe ay 1905. 1850 to 1905. Ito 1906. Ibig sabihin, yung 50 years na yun mga kaibigan, mga kapatid, hindi nagbago ang kanyang turo, ang kanyang pananaw at paniniwala na kinuha ni Jesus Christ yung nature. Hindi yung nature bago magkasala si Adan, kundi nature na katulad nyo at katulad ko na yinurakan at ibinaba na masyado ng kasalanan. So, ito po ang katotohanan, mga kapatid. Ang pagkakaiba nga lamang, ang sabi diyan, He became like one of us, except in sin, that His life and character should be a pattern for all to copy, that they might have the precious gift of eternal life. Sabi ng youth instructor, ang pagkakaiba nga lang sa ating nature ay kahit kinuha niya yung nature natin, subalit dahil kinuha niya yung kapangyarihan ng Holy Spirit at sumuko siya doon sa araw-araw, ay nagawa niya na hindi magkasala. That all of us, ang sabi dito, might have a pattern to copy. Na sa ating buhay ngayon, kailangan nating isuko ang ating mga desires, ang ating mga plans, ang ating mga will, sa will of the Holy Spirit upang tayo ay hindi magkasala. And that is very possible because God, Jesus Christ, took our nature and leave us an example to live a sinless life. Ang sabi diyan, the difference must go. Self-indulgence, self-pleasing, pride, extravagance must be renounced. We cannot be Christian and gratify this propensity. Hindi tayo pwedeng tawaging Kristiyano hanggat hindi natin tinatalikuran at inaalis ang mga inclination na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ano yon? Self-indulgence. Pag sabi self-indulgence, yung pagbibigay hilig sa sarili. Yung pinagbibigyan mo yung sarili mong kagustuhan. Sige lang. Indulge. Kung ano lang yung naisip mo. Ano dyan? Self-pleasing. Yung papasinayaan mo yung sarili mo. Sunod, pagmamataas. Sunod,
Extravagance, yung sobra. Ano po? Sobra mong gasto sa walang kwentang bagay. Pero hindi ka makabigay sa gawain. Ano po? Nakakabili ka ng mamahaling gadget, mamahaling appliances, pero ang offering mo kukunti. Yun ang tinatawag na extravagance. You are spending a lot to vanity. Mga kaibigan, ngayon, may pagkakamali ba dito? Tingnan natin, ang sabi dito, Christ overcoming in obedience is that the true human being. In our conclusion, we make many mistakes because of our erroneous views of the human nature of our Lord. When we give to his human nature a power that it is not possible for man to have in his conflict with Satan, we destroy the completeness of his humanity. Ano ito bang ibig sabihin? Kung bibigyan natin si Kristo ng kapangyarihan, sasabihin natin na, ay siya kasi may advantage, siya kasi may kapangyarihan, ako wala. Ang sabi dito, pag ganun ang pananaw natin, sinisira natin ang kasakdalan ng kanyang pagkakatawang tao. Ibig sabihin, itinatanggi natin na tayo ay magkaparihas. Ano po? Kung iisipin natin na, ay ang Panginoon, kaya siya nagtagumpay dahil Diyos siya eh. May kapangyarihan siya, ako, tao lang. Ito madalas natin sinasabi. Nagkakasala tayo kasi, ay, sorry, tao lang. Pero ang Panginoong Diyos, tao din siya. Pero hindi siya sabing, ay, tao lang. Hindi po. Kaya, kung iisipin natin na siya ay may advantage, sinisira natin ang kanyang pagkakatawang tao. At sinisira natin yung posibilidad natin na maligtas, mga kaibigan, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Sana'y nasusunod niya ako. Kaya, ibig sabihin, maniwala tayo at manampalataya na yung pagkakatawang tao ng Panginoon ay walang pagkakaiba sa atin. At tayo ay may posibilidad din na magtagumpay sa ating mga kasalanan. So, bakit niya kinuha yung pagiging tao? Ang sabi ng manuscript 1892, the only begotten Son of God came to our world as a man to reveal to the world that man could keep the law of God. Satan, the fallen angel, had declared that no man could keep the law of God rather than disobedience Adam. Ano daw po? Siya ay nagkatawang tao. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Satanas, walang sino mang tao ang pwedeng makasunod sa kautusan ng 100%. Wala. Subalit, sa biyaya ng Panginoon, tinugon niya ang kanyang anak bilang tao at nagawa niya na tuparin ang kautusan at hindi magkasala ni sa kanyang isip man lamang. Therefore, pinatunayan niya na ang accusation ni Satan ay puro kasinungalingan. Therefore, kaya nating patunayan ang kasinungalingan ni Satan nang walang sino mang tao ang pwede makasunod sa kautusan. Sapagkat si Jesus, siya nagkatawang tao, tinupad niya ang kautusan. Pwede nating kopyahin yon sa ating mga sarili. So po, yan ang isang malaking katotohanan na dapat nating panghawakan at maintindihan. Mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, sabi ko kanina, may dalawa itong view. Yun yung first view, that Christ took the fallen nature of man. Ngayon, sabi kanina, yun ay suportado ng Biblia as well as the spirit of prophecy. Ngayon mga kaibigan, tingnan natin. Ano naman yung other view na sabi kanina mali? Ito, threefold point of view. Ang sabi dyan, ito ang pinanghawakan nila. Be careful, exceedingly careful as to how you dwell upon the human nature of Christ. Mag-ingat daw tayo sa paghahayag o sa pagtuturo patungkol sa human nature ni Kristo. Bakit? Do not set him before the people as a man with the propensity of sin. Huwag natin daw ihahayag ito si Kristo katulad nating tao na may propensity na magkasala. He is the second Adam. The first was created pure, a sinless being without taint of sin. Upon him, he was in the image of God. He could fall, and he did fall through transgression. Because of sin, his posterity was born with inherent propensity of disobedience. Sabi niya, siya ay second Adam. Pero yung unang Adam, siya ay sakdal at pwede magkasala. At dahil siya nagkasala, lahat ng kanyang lahi ay mayroon ng propensity to sin. Titingnan natin yan mamaya. Diba? He took upon himself human nature and was tempted in all points as human nature is tempted. He could have sinned, he could have fallen, but never for one moment was there in him evil propensity. Kaya sabi dito ng mga
free-fall believer, hindi natin pwede maging halimbawa si Kristo. Bakit? Sapagkat wala siyang evil propensity katulad natin. Tingnan natin mga kaibigan. Ano po? Ang sabi dyan. Tingnan natin kung ano yung binasa natin kanina. Balikan natin. Ang sabi dyan, be careful, exceedingly careful as to how you dwell upon the human nature of Christ. Do not set him before the people as a man with the propensities of sin. Tingnan niyo po yung red words. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Wala siyang propensity to sin. Itong free-fall movement, ito ang kanilang paniniwala. Ito ay narinig ko sa isang professor ng ating institusyon. Professor, ito turo niya. Sabi niya, ito ang kalagayan ni Jesus Christ. Inihalimbawa niya si Jesus at si Adan. Sabi niya, Jesus Christ, nung siya ay magkatawang tao, innocent infirmities, yung baging innocent sa kasalanan, yes. It's when hindi siya nagkasala. Sinful propensity, may propensity ba siya sa pagkasala? Wala. Ngayon, si Adan naman, bago siya magkasala, sinful infirmities? No. Ibig sabihin, hindi siya innocent sa pagkakasala. Pwede siya magkasala. Sinful propensity? Wala pa siya ng kasalanan noon. Hindi pa sa line. After the fall, nung magkasala siya, ano ang katayuan niya? Innocent infirmity? Innocent ba siya? Innocent infirmity? Yes. Sinful propensity? Yes, mayroon na siya. Kaya sabi dito, bago magkasala si Adan, no parehas, nung magkasala, yes. Kaya si Jesus, hindi pwedeng maging katulad niya. So, hindi natin siya pwedeng maging halimbawa. Ito yung kanyang paniniwala. Ano po? Tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng propensity? Ang sabi ng dictionary, it is a noun. It is an inclination or natural tendency to behave in a particular ways. Ibig sabihin, pag may propensity ka, meron kang tendency na sumuko sa pagkakasala. Ang iyong puso ay malambot ka sa paggawa ng kasalanan. Ano po? Sabi doon, meron tayong propensity to sin. Kasi sabi ng Biblia, our heart is inclined to sin. Ano po? Meron tayong kahinaan na kung papipiliin tayo sa tama at mali, lagi natin pipiliin yung mali. Dahil mahina tayo nun propensity. Ngayon mga kaibigan, sabi dito, his incarnate human nature is in real human frame. Otherwise, Christ could not be tempted. Ang sabi ni Ellen White. Subalit, yung pananaw na yon ay mali. Sabi ni Ellen White, bakit? Kung totoo na wala siyang propensity, hindi sana siya matutukso. Hindi siya matutukso. Ngayon, hindi siya matutukso, hindi siya tutukso ni Satanas. Kaya sabi diyan, and the greatest temptation it was to depend on his inherent deity and inherent sinlessness. His deity was not tempted, but he was tempted to use his inherent deity rather than identify with us and depend every day upon the ministry of the Holy Spirit and the angelic power that were sent to aid his ministry and to aid in his own battle of temptation. Ano sabi ni Ellen White? Ang kanyang malaking tukso. Kasi mga kaibigan, alam niyo po, maraming tagapagturo, siguro naririnig niyo ito. Kahit mga pastor, maraming tagapagturo na doon sa tukso kay Jesus, nung siya ay nasa wilderness at siya ay nagugutom, nakakita siya ng bato. Ang sabi ni Satanas, o yan bato, pwede mong gawing tinapay yan. Maraming tagapagturo, ang focus nila, tinutukso si Jesus sa appetite lang. Kaya sabi niya, kaya tayo, madalas ang tukso sa atin, yung appetite. Na minsan, kahit mali na, kahit sobrang pagkain, gusto natin kumain. Pero mga kapatid, may na-miss tayo doon. Ano po yun? Yun ang pinakamalaking tukso sa kanya ni Satanas. Hindi yung appetite. Ano po yung tukso sa kanila? Ang tukso sa kanya ni Satanas ay gamitin niya yung kanyang pagka-Diyos. Yun ang tukso sa kanya ni Satanas. Bakit ang sabi ni Satanas? O yan, bato. Diyos ka naman, di ba? May kapangyarihan ka na gawin niyang bato na tinapay. Kaya sabi niya, gutom ka na. Bakit hindi mo gamitin yung iyong pagka-Diyos? Nakita niyo po? Sana pa nasusunod niya ako.
Yun ang malaking tukso sa kanya ni Satanas. Gamitin ang kanyang pagka-Diyos at hindi siya magdepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagabay sa kanya araw-araw. Nakuha niyo po mga kaibigan, mga kapatid? Yung kanyang propensity. Yun ang kanyang tukso. Nagtukso siya. Tinutukso ni Satanas. Sabi ni Satanas, gutom ka na, di ba? O yan, Diyos ka naman. May kapangyarihan ka because you are equal with God. Nung ikaw ay magkatawang tao, hindi naman wala yung pagka-Diyos eh. Tinago mo lang yung inyong pagka-Diyos. Tinago mo lang. Pinapalitaw mo lang yung baging tao mo, pero Diyos ka. Sabi ni Satanas, gamitin mo na. Di ba? O yan, o bato. Gutom ka na, di ba? Gawin mo ng tinapay. May kapangyarihan ka eh. Nagawa niyo po? Hindi lang yung appetite. But Satan is tempting him to use his deity. Inherent deity. Ano po? Yun ang kanyang propensity. Ano po? Kaya sabi dyan, Satan's temptation on stone turning to bread, basically his temptation is to depend on his divine advantage. Kasi tayo, sabi kanina, si Kristo, nagtagumpay siya dahil niyakap niya ang kapangyarihan na inimpart sa kanya ng Diyos through the ministration of the Holy Spirit. Nagdepende siya sa kapangyarihan ng Espiritu sa kanya. Hindi niya inasahan yung kanyang pagka-Diyos. Kung kaya, iniwanan tayo ng halimbawa na tayo din bilang tao, kung magdidepende tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magtatagumpay tayo. Ngayon, yun ang gustong sirain ni Satanas. Dahil pag ginamit niya ang kanyang pagka-Diyos, bagsak ang kanyang plano na iligtas tayo. Nakuha niyo po? Sarap ay nasusundan yung mga kaibigan, mga kapatid. Kung siya ay sumuko kay Satanas at ginamit niya ang kanyang pagka-Diyos, magkakaroon siya ng advantage sa atin at mawawalan tayo ng halimbawa kung paano tayo magtagumpay sa kasalanan. Kaya, iisipin natin, wala naman tayong halimbawa, okay lang na magkasala tayo. Subalit, hindi yun totoo. Kaya dito. But in all his temptation, he was victorious and overcame by the power imparted to him by the Holy Spirit. Ano pa yung kanyang tukso? Another great temptation is not to go to the cross para tupayin ang utos ng Panginoon. Ano po? Tinukso siya. Ano? Ang tukso sa kanya ni Satanas na huwag siyang pumunta doon sa cross. Sabi ni Satanas, Diyos ka? Magpapapako ka doon? Wag! Kaya tingnan niyo po ang kanyang panalangin. Sabi niya, Oh Father, if possible, let this cup pass from me. Palampasan niya ito. Because he was tempted by Satan not to go to the cross. Nakita niyo po? At kung hindi yun nangyari, mawawalan tayo ng kaligtasan. Mga kaibigan, that was the greatest temptation in the history of the universe to disobey his Father. He was also tempted not to trust the imparted divine power of the Father. Ano po? Ito yung tukso sa kanya. He was tempted, hindi lang sa appetite, but to depend on his deity and to exempt himself from going to the cross. Ano po? Napaka-linaw. So, kanina, hindi daw pwede maging halimbawa natin ng Panginoon because wala siyang propensity. Totoo nga naman. Pero maliwanag ng pagkasabi doon, tayo ay may propensity to sin. Ang sabi, ang propensity is inclination to sin. Pero ang Diyos ay may propensity sa mga kaibigan, mga kapatid. Ano ang kanyang propensity? Sabi diyan, his great propensity was to do what he used to do. To be God and to be equal with the Father in power and his deity. Ito yung kanyang propensity. Ito yung kanyang inclination eh. Ito yung kanyang natural na ginagawa. Tayo bilang tao, natural sa atin magkasala, yung propensity natin to sin. Ang natural sa kanya ay maging Diyos. I-display yung kanyang kapangyarihan. Yun ang kanyang propensity. Ano po? Sana yung maliwanag sa inyong mga kaibigan, mga kapatid. Ang kanyang propensity, ang kanyang inclination is to be God. Kaya sabi ni Satanas, Diyos ka. Kaya mong gawin, nagawa mo nga yung yung sanlibutan na sinabi mo lang, magkaroon ng hayop, magkaroon ng dagat, magkaroon ng bundok, magkaroon ng mga halaman, kaya mo yun eh. Diyos ka eh. Ito yung propensity mo eh. Ngayon, yung bato, hindi mo pwedeng gawang tinapay, gutom ka na. Nakita niyo po? Yun ang propensity niya. That is what Satan is tempting him to use.
So he has a propensity, but on the positive side. The propensity that he don't have is the propensity to sin, the inclination to transgress like what we have. Ano po maliwanag sa inyo mga kapatid? Sabi dyan, his humanity only veiled his divine nature, by which he was inseparably connected with the invisible God. Black words, the flesh moved upon the enemy of all righteousness would tend to sin, yet his divine nature never for a moment harbored an evil desire, no this divine power. Sabi dyan. Kaya, mayroon siyang propensity. Ngayon, dahil wala siyang, kung sasabihin natin may propensity siya, pwede ba siyang maging halimbawa natin sa pagtatagumpay sa kasalanan? Sabi dyan? So, can Jesus help us with all temptation? The answer is yes. How? To trust to the imparted power of the Holy Spirit in every occasion of witnessing in temptation and challenges. Paano tayo magtagumpay katulad niya? Tayo ay magdepende at maniwala lamang sa imparted power sa atin through the ministration of the Holy Spirit sa ating mga tukso, sa ating pagsaksi at sa ating mga hamon. Nakita niyo po mga kaibigan? Hindi pwedeng kunin yung kabila. To call upon His name and ask the imparting power to the Holy Spirit. Jesus won a victory for us. Therefore, His obedience becomes our obedience. His sin-bearing death becomes our sin-bearing death. We will not have to face the terrible terror of the lake fire. Opo? Ganyan. Ngayon, may pangalawang bagay na hindi nakita itong mga pre-fall proponent. Na kung yun ang paniniwalaan nila, nasabihin nila na, ay hindi pwedeng ang Diyos ganon. Kasi ang kinuha niya yung pre-fall. Una, kanina, nakita natin na hindi pwedeng yung ganon. Kasi may propensity siya. No? At natukso siya. Pangalawa, ang sabi ng Hebrews 9:22, and without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung hindi pwedeng mamatay. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ang sabi dyan, ito yung point of view that Jesus came not before the fall, else He would not die. Ano po? Hindi siya pwedeng maparito doon sa nature ni Adan bago siya magkasala dahil kung hindi siya mamamatay. Nakita niyo po mga kaibigan? Hindi niya pwedeng kunin yung nature ni Adan bago magkasala. Bakit? Hindi siya pwedeng mamatay eh. Tandaan po natin, nang sabi dyan, and that this is likeness to man, he is in the flesh sinful nature, and not as he was in his original heavenly sinless nature, is made certain by the word, which is Jesus, who was made a little lower than angels, for the suffering of death. Therefore, as man is since he becomes subject to death. Sabi na A.T. Jones. Bakit po mga kaibigan? Tandaan po natin na yung si Adan at si Eva ay linalang bago sila magkasala, wala silang kamatayan. Nakita niyo po? Nung nilikha ng Panginoon si Adan at si Eva, bago sila magkasala, wala silang kamatayan. Hindi sila mamamatay. Dahil pumasok lang ang kamatayan, kailan? Sabi dito, when sin entered, death came. So kung kinuha ng Panginoon yung nature ni Adan, bago siya magkasala, hindi siya mamamatay sa cross. Dahil, walang kamatayan si Adan noon. Pumasok lang ang kamatayan nung magkasala na. Kaya si Kristo namatay dahil kinuha niya yung nature ni Adan matapos magkasala. So ito yung hindi nila nakita. Yung mga naniniwala na kinuha ni Kristo yung pre-fall, hindi nila ito nakita. Ano po? Sabi dito, when man sinned, death came upon him. God stayed with him, therefore, in that he stayed with man, although man had sinned, God took upon himself his sinful flesh, and so he took upon himself death, for death had passed upon all the world. Ano po? Kinuha niya yung ating nature na may kasalanan, pati yung ating kamatayan, kaya siya namatay. So, paano maliwanag po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid? Sabi ko nga, kung kinuha niya yung nature na Adan bago nagkasala, hindi pwedeng mamatay ang Panginoon. Sabi diyan, basahin natin sa baba, Southern Publishing. He points out that there really was no need for Christ to come at all unless He was to take such flesh. Kung hindi niya kinuha yon, mga kaibigan. Ngayon, ang tanong, ano ang kinalaman nito sa ating kaligtasan?
Ano ang kinalaman nito sa ating kaligtasan? Mahalaga ba na maintindihan natin ang lahat na ito para tayo magkaroon ng kasiguruhan sa ating kaligtasan? Kasi, ang sabi ng proponent ng pre-fall, pwede tayo magkasala. Hanggang ngayon. Dahil ang sabi nila, magkakaroon tayo ng pagbabago pag nahulog na ang huling ulan. So, hindi natin kailangan magkaroon ng victory over sin. Pwede tayo magkasala. Ngayon mga kaibigan, sabi nila, dahil ang Diyos, si Kristo, hindi naman natin pwede maging halimbawa kasi kinuha niya yung nature ni Adam bago magkasala. Kaya tayo, okay lang. Dahil hindi naman siya pwede maging example natin eh. So, siya, nagtagumpay dahil yun ang nature niya. Tayo, hindi yun ang nature, pwede tayo magkasala. Tingnan natin mga kaibigan ang katotohanan. Ang sabi dyan, I saw that many were neglecting the preparation of needful and were looking to the time of refreshing. Sabi ni Ellen White, nakita ko niya na marami ang pumalya sa paghahanda sapagkat nakatingin sila doon sa refreshing. Refreshing, pagulog ng huling ulan. And the latter rain to fit them to stand in the day of the Lord and to live in His sight. So, sinasabi nila na maraming mga tao ang paniniwala doon sa kabila. Naniniwala sila na kinuha ni Jesus yung nature ni Adam bago magkasala. So, naniniwala sila na pwede tayong magkasala hanggat hulugan tayo ng huling ulan at yun ang magbabago sa atin. Naniniwala sila na hindi natin kailangan magkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan. Subalit ito nakita ni Miss White. Oh, how many I saw that time of trouble without a shelter, they had neglected the needful preparation. Subalit, yung mga tao na gano'n ang paniniwala, ang sabi niya, nakita ko na walang bubong, walang protection sila sa panahon ng kabagabagan. Dahil hindi sila naghanda. Sabi diyan, therefore, they could not receive the refreshing. Ito ang masaklap mga kaibigan. Nakataon sila doon sa refreshing sa paghuhulog ng huling ulan para sila baguhin. Ang problema dahil hindi sila naghanda, hindi sila nagkaroon ng victory over sin. Nung magkaroon ng refreshing, hindi sila nahulugan. Bakit? Mali yung kanilang paghahanda. Sabi dito, those who refuse to be used by the prophet and fail to purify their souls in obeying the whole truth, and that are willing to believe that their condition is far better than it really is, will come up to the time of the falling of the plagues, and then see what they needed to be used and squared for the building, but there will be no more than to do it, and no mediator to plead their cause before the Father. So po, yung mga taong ganon, yung pag-aasam nila, nahulugan sila ng huling ulan, ang nahulog sa kanila, yung salo. Bakit? Hindi sila nagkaroon ng victory over sin. Ano po mga kaibigan? Pag ikaw ay naniniwala na may tatlong Diyos, tatlong persona ang kadyusan, Ma, Anak, Espiritu, maniniwala ka na si Kristo ay kapantay ng Ama at siya ay Diyos. Pag ikaw ay naniniwala na siya ay Diyos, maniniwala ka na siya ay nagkatawang tao. Ngayon mga kapatid, dito tayo magkakaroon ng pagkakaiba. Himayin natin. Kung ang paniniwala mo ay kinuha ni Kristo yung nature matapos magkasala. Matapos magkasala ha? After the fall. Maniniwala ka na ikaw ay may halimbawa ni Kristo at ikaw ay magkakaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan. Kung naniniwala ka na magtatagumpay ka sa kasalanan, maniniwala ka na pwede mo itong gawin bago dumating ang Sunday Law. At pag ikaw ay nagtagumpay sa kasalanan, pagdating ng Sunday Law, ikaw ay tatatakan ng ating Panginoon. Pag ikaw ay natatakan, ikaw ay uhulugan ng huling ulan upang bigyan ka ng kapangyarihan na mag-preach, Revelation 18:1, to enlighten the world. Pag ikaw ay nahulugan ng huling ulan, ikaw ay magkakasama sa magla-loud cry. Pag ikaw ay kasama sa mag-loud cry, pag naihanda ang bayan ng Diyos, ikaw ay magkakasama sa mga sasalubong ating Panginoon. Subalit, kung yung pinanghawakan mo ay yung sa kabila, naniwala ka na may tatlong Diyos, naniwala ka na si Kristo ay Diyos,
at naniwala ka na siya ay nagkatawang tao. Ngunit, ang paniniwala mo ay yung sa kabila, na kinuha niya yung nature ni Adan bago siya magkasala. Maniniwala ka na wala tayong halimbawa na iniwan ng Panginoon. At maniniwala ka na pwede kang magkasala hanggang sa paghuhulog ng huling ulan. Hindi ka maniniwala na kailangan tayo magtagumpay sa kasalanan bago ang sandilo. Ngayon, ang problema, ang sabi dito, kung yun ang paniniwala mo, na inaasahan mo na babaguhin ka paghulog ng huling ulan, ang problema, pag nagkaroon ng sandilo, hindi ka makakasama, tatatatakan. Pag hindi ka natatakan, hindi ka huhulugan ng huling ulan. Pag hindi ka nahulugan ng huling ulan, hindi ka makakasama sa loud cry. Ano ang tatanggapin mo? Ang sabi diyan, tatanggap ka ng 7 huling salot. At sa anumang kaparaanan, hindi mo makikita ang ating Panginoon ng mukhaan. So, mga kaibigan, napakahalaga ng bagay na ito. This will determine our future. This will determine our destiny. Napakahalaga mga kaibigan, mga kapatid, na maunawaan natin ang bagay na ito. Dahil kung naniniwala tayo na tayo ay may halimbawa ng Panginoong Hesus, ngayon pa lang, isikapin natin na magtagumpay sa kasalanan dahil alam natin na kaya natin dahil iniwanan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon na bagaman kinuha niya yung ating pagkalaman, subalit nagawa niya na magtagumpay sa kasalanan dahil siya ay nagdepende sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Mga kaibigan, mga kapatid, isa itong pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, since God's messenger Ellen G. White as well as Jones and Wagoner clearly shows that a proper understanding of Christ's fallen nature is essential to a proper understanding of the faith of Jesus and therefore of the third angel's message of righteousness by faith. Shouldn't we study into this matter and accept the light that God has given to us on it? It is not for our best good to do so. Sabi dito, kung si Ellen White, si Wagoner, si Jones, ang ating mga pioneer, ay pinanawalaan ito, at ito ay may kaugnayan sa pananampalataya ng Panginoong Hesus at sa kanyang katuwiran. Sabi dito, hindi ba kinakailangan tanggapin natin ito at pagugulan natin ng panahon para pag-aralan ito? Ito ay para sa ikabubuti natin. Mga kaibigan, mga kapatid, intindihin natin mabuti at pagbulay-bulayan ang mga kinakailangan nating maunawaan ito at tanggapin ang liwanag na ito sapagkat ito ang daan ng kaligtasan, daan sa kaligtasan ating Panginoon. Pinaunawa sa atin, sabi ko nga kanina, this mystery was revealed to us para tayo walang excuse pagdating ng panahon. Inihayag na sa atin mga kaibigan, mga kapatid, ang liwanag na ito. Tanggapin natin. Ngayon pa lang, isipin natin na may malaki tayong halimbawa at nandun sa langit, Kristo, namamagitan sa atin bilang high priest, na siya mismo ay tinukso kung kaya naiintindihan niya tayo sa ating mga pagdurusa at pagsakit. Upang bigyan tayo ng halimbawa na sa ating paging laman, bagaman tayo may kahinaan, tayo ay may posibilidad na magtagumpay sa kasalanan. At ito ay pagsikapan natin bago dumating ang sandilo, bago mahuli. Mga kaibigan, mga kapatid, minsan pang pasalamatan natin ng ating Panginoon na tayo ay binibigyan ng lubos na liwanag para sa ating kapanahonan ito. Sabi kanina na Ellen White, ito ay may kinalaman sa faith of Jesus. Kaya, nasunod po natin pag-aaralan natin yung righteousness by faith. Yun ay link na naman dito upang lubusan tayo magkaroon ng pagkaunawa tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. So, sa pagkataon pong ito mga kaibigan, mga kapatid, sana po nagkaroon tayo ng malalimang pagkaunawa sa subject na ito. Hingin natin sa Panginoon na matanggap natin at magawa natin ang halimbawa ng Diyos upang tayo magtagumpay habang may panahon pa. Ang pagkapala-nawa ng Diyos ang sumaatin sa pagkataon ito. Ama namin sa pagkakataon pong ito, aming binabalik sa iyo ang papuri at pasasalamat na minsan pang pinatunayan niyo sa amin ang iyong pag-ibig at pagliligtas. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Na inihayag niyo sa amin ang liwanag na ito. Pinakita niyo sa amin ang mga hidden treasure
upang kami magkaroon ng katotohanan at liwanag, gabay, landas na aming dapat daraanan upang kami magkaroon ng pasubali sa darating na panahon. Pagpalain po kami, O Diyos, tatanggapin ito sa aming puso upang kami magkaroon ng lubusang pagtatagumpay habang may panahon pa. Samahan po kami at lubusin ang aming pagkaunawa sa mga katotohanan. Maraming salamat po sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. So, minsan pa pong pinapasalamatan ko ang lahat na nagsubaybay sa ating programa hanggang po sa muli natin pagkasama. Sabi ko nga, ang pag-aaralan natin susunod ay may kinalaman sa righteousness by faith o katawiran ng ating Panginoon. At sana po ako'y samahan nyo kami muli. Kasama ko muli ang ating kasama dito sa technical side, si Brother Jared, ating pasalamatan. At samahan nyo kami muli sa sunod na edisyon po ng Daan sa Kaligtasan program upang makakuha tayo ng dagdag pang liwanag at katotohanan na dadagdag, magsisilbing baitang natin sa ating pag-akyat papunta sa kaharian ng Panginoon. Pagpalain po tayo at magandang araw muli.